Kung ganun po kabilis na naipalipad papunta ng dahig si Pangulong Digong, ganun ba rin kaya kabilis na maililipad pabalik ng Pilipinas sa Saldico? Bakit nung kasagsagan ng balitang ito, kaputukan ng balitang ito at may mga ulat na naghahakot ng mga kahon-kahon na kung ano man po ang laman nito at tukoy na po yung mga bahay nitong siko, bakit wala ni isa ang nag-apply ng search warrant? Kahit na ni isa sa mga isinasangkot dito na umano'y hinatiran ng bilyong pisong cash, wala ni isang search warrant ang iniharap. So, hintayin natin kung totoo po sinasabi na gusto nilang makauwi na sa Pilipinas si Saldi at hindi po tayo dinidribble dito. At yun na mga kabayan, ano po ang masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po tila bagay mga kabayan, ito pong si Sir Ted Pailon ay nagtataka po dito sa gobyernong ito kung bakit sobrang kupad mapauwi ito pong si Saldico mga kabayan. Mantayin niyo po kasi mga kabayan, mas nauna pa pong makansila yung pasaporte ni Harry Roque kesa dito kay Saldico mga kabayan. Ang lumalabas po kapag kaalyado po ng gobyerno, mabilis po nilang matagal po nilang mapauwi o matagal po nilang aksyonan. Pero kapag kalaban po ng gobyerno, ang bilis po nilang gumalaw. Sasabihin po nung iba, hindi, kalaban naman na siya ngayon Diba? Pinangalanan na ni Saldico si Marcos, diba? Baka sabihin ng iba, magkalaban na sila ngayon. Kaya ganyan. Bago pa yan mga kabayan, di ba? Nung pagputok pa lang po nung issue, at tinatanong po dyan ni Sir Ted Pailon, bakit hindi pa pinigilan na makalabas ng bansa si Saldico? Nung sumabog na yung issue at hindi pa nagsasalita si Saldico, bakit hindi pa pinapakansela yung passport niya noon pa? Kasi nga noon magkakaalyado pa po sila. Saka lang po nagsalita si Saldico nung nilaglag na po siya ng presidente. Hindi po yan pumayag na siya lang po ang makulong. Kaya dinamay na po niya talaga si Romualdez at si Marcos. Talagang isiniwalat na po niya yung buong katotohanan kasi hindi po papayag na siya lang makukulong Kasi ang pinapalabas po na itong mga to, si Saldico po ang mastermind. Tulad ng sinasabi ni Sir Ted, bakit nung pinadala si Pangulong Digong sa dahig, ang bilis nyo. One day lang napadala nyo na kagad. Pagkalapag dito, dinala nyo na kagad. Kahit illegal yung pagpapadala ninyo, nagawaan nyo pa rin ipadala. Pero nung, di ba, kay Saldico, nung kaalyado nyo pa, ang tatagal nung kumilos. Tinutunugan nyo sa pansitan. Hanggang ngayon nga si Romualdez, hindi nyo pa makasuhan Bakit hindi nyo maimbestigahan? Yan po yung ipinagtataka ni Sir Ted Pailon. Di ba? Sabi nga, bigyan natin ng benefit of doubt. Pero sir, di ba? Sir, talagang alam na po natin Ramdam na ramdam nga po natin. Kayo na rin po nagsabi na dilis lang po ang kayang kontiryahin ng Marcos administration. Bakit? Sila po yung mga buhaya Ang buhaya mga kabayan, nasa palasyo na. Nasa palasyo na buwang buhaya. Ang mga pating, ang mga balyena, nandyan po sa palasyo at kongreso. Ito po mga kabayan pakinggan po natin yung pahayag po dyan ni Sir Ted, kaugnay nga sa kabagalan ng gobyerno at pagkalaban naman po nila at kaalyado, sobrang bilis mong kumilos. Ito po Sir Ted, pasok po. Ang tanong lang, kailan siya uuwi at siya ba'y makakauwi pa o talagang pauuwiin dito o obligahing umuwi? Doon tayo magkakatalo kasi naunahan pa po. Kinukumpirma ko nga ito kanina kay baby girl kung talaga bang kinansila na
ang passport nitong si Attorney Harry Roque. Yes, totoo po yan mga kapatid. Laman po yan ng mga balita kahapon, bandang gabi na. Ang Pasig City Regional Trial Court ay kinansela na po ang pasaporte ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque at ni Cassandra Leong. Ayan. So, mga Pasig kapatid, RTC 157. So, ito ho parang wala tayong kamuang-muang ganun pala yun. Kaya pa nilang gawin. Oo naman. Magkansela. May Pati kaso itong na si eh. Dennis Cunanan. Si Kasama. Dennis Cunanan, mga kapatid, panahon pa po ni Janet Lim Napoles, ang dami na hong kaso nito. Pero hanggang ngayon po, nakaharap pa ito sa Senado nung nagkaroon ng hearing tungkol sa Pogo. Pero ngayon daw hindi mahagilap. Ang dami na po nitong conviction. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya mahuli-huli, pero kanselado daw ho yung passport. So tignan natin kung talagang meron din pong political will ang gobyerno para po dito po sa kasong kinakaharap ni Dennis Cunanan et al. Ang duda ko lang, tansya ko lang, baka mauna pang mapauwi si Harry Roque kaysa kay Saldico. Kasi nga naman canceled na yung passport. Oo. Although sabi ni Attorney Roque, Hindi siya siya daw po ay mapapauwi. mag-aapila. Correct. Okay. Dahil meron naka-file na asylum dun sa bansang yon, hindi siya basta-basta mapapauwi hanggang walang desisyon for the asylum. Ganon. may Sige. ganon. So, tanong natin dito, talaga ba hong sincero ang ating pong gobyerno tungkol sa pagpapauwi kay Saldico? Ay, feeling mo hindi sila sincere? Baka naman within the day kasi meron na siyang arrest warrant Oo. Di ba? Baka naman within the day po magkaroon ng development dito. Oo. Pag na-cancel yung passport, hindi naman automatic na uuwi yan ng kusa. Hindi ba? Lalo pa kung sinasabi, ibang passport na ang gamit. Pero kung ganun din po kabilis, no, ang aksyon para po dito nga sa mga Interpol na mga request na ito, na mga arrest na May ito. blue, may red. Oo. Kung ganun po kabilis na naipalipad papunta ng dahig si Pangulong Digong, ganun ba rin kaya kabilis na maililipad pabalik ng Pilipinas sa Saldico? So hintayin natin. Bigyan natin sila ng kaunti munang dagdag pa na benefit of the doubt. Kasi ang sabi ni Saldico, ayaw nila akong umuwi dyan. Papapatay ako pag umuwi ako dyan. Ayan, di ba? So, hintayin natin kung totoo po ang sinasabi na gusto ho nilang makauwi na sa Pilipinas si Saldi at hindi po tayo dinidribble dito. Meron lang akong naobserbahan doon sa report ng ating mga mahuhusay na mga reporters tungkol po dito sa report nga na mismo mga tauhan daw ng NBI. Actually nga pati mga pulis ay nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista si Saldico sa isang exclusive na subdivision sa Pasig City. Ang galing. Ba? Opo, sa visuals to kanina sa mga balita nila Popoy Oo, ang galing. napanood ko po ito. So, pinuntahan nila yung bahay doon sa Pasig. Ito ba yung Valle Verde? Pinuntahan nila yung mamahaling condominium sa BGC. True. At pinuntahan din nila yung bahay sa Bicol. True. Ba? At wala silang nahanap na Saldico. Malamang wala nga doon. Ba't yung pinuntahan? Ang gagawa niyo dyan? Direct Grace, no? Tama ba si Direct Grace na nandito? Andito si Saldi, Okay. Di ba? I mean, pinuntahan nila pero wala silang nahanap na Saldico. Kasi nga nakalabas na ng bansa, yun din naman ang hindi ko maintindihan. Nagsabi naman ang Bureau of Immigration na lumabas ng Alam mo, bansa. sorry, Bakit nyo pa pinuntahan? Hindi. Sorry po. Or talagang Pero, ganun yun? Ano talaga yun? Ganun talaga. Pag may warrant of arrest, kailangan dalhin sa bahay. Hindi, talagang i-serve, no? Kailangan i-serve, Okay. oo. Pero ito lang, para lang ako nanonood ng mga how do you call that, Nanay Christie? Yung traditional na mga, baka naman masama yung dala kung traditional. Alam mo yun, yung storyline ng mga sinaunang pelikulang Pilipino na laging huling dumarating ang mga pulis. Alam mo yun, Ngayon di ba? naman. Di ba, Aaron? Pag Hindi. tapos na yung bida, yung bida talaga namang Correct. pagod Kung na pagod nakidnap na. na yung bida, Hindi, halimbawa. ang dami ng gasgas ng bida, patapos na yung pelikula. Tapos Dadating ang mga pulis. Oo. Tsaka darating yung mga pulis. Tapos sasabihin ng mga pulis, arastuhin na yan. Oo, Diba? tama. Oo, kaya Kumbaga, nga nakidnap na tapos yung na bida. boxing. Correct. Okay. Parang Hanggang naalala ngayon, ko ganun ganun. pa rin. Kasi dito, napansin ko lang opo. So, pumunta sila doon. Nagsilbi ng warrant. Opo.
Pero sa voice-over ng ating mahusay na reporter nga dito, sabi, no? Oo. Pero tanging abogado niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinalughog pa rin ang bahay ni Ko. Ang music nitong si Big Boy, comedy eh. Bakit pang comedy? Ito talaga action. Ako na medyo. Action to. Oo. Boy, action to. Okay, ito ha. Oo. Okay, ito ha. Okay. Okay. Mismo mga tauhan ng NBI ang nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista si Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Pero tanging abogado niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinalughog pa rin ang bahay ni Ko. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon-kahong gamit at ilang luxury items ng dating kongresista. Mula sa sala hanggang sa mga kwarto, nakita rin sa isang kwarto ang dalawang malalaking vault. Sa kabila niyan, hindi mamatukoy kung nasan si Ko. Nitong Sabado lamang nang ihain din ang arrest warrant sa kanyang bahay sa Taguig at Legazpi City sa Albay. Wala rin siya doon sa mga lugar na ito. Hanggang sa muli, Dali muna. sa susunod na edisyon ng Dali na. Baggage Man. Mga pastruman, mga Oh, kapatid. pastruman pala, hindi pala baggage. Ang sinisilbi po dito ay warrant of arrest. Oh, yeah. SOP daw Hindi yan. po search warrant. Oh, oo. Tama, di ba? Oo. Warrant of arrest. Ang akin lang dito, okay. Sige, so maaring standard po naman ito. May warrant of arrest. Yeah, SOP Pupuntahan mo daw. yung mga bahay para on record. Kailangan na serve. nag-serve kayo. Correct. Kumbaga, you are served. Okay. Tama naman yun. Pero sinasabi nila, kahit na po wala yung tao doon, naghalughog pa rin sila. Okay, fine. Ang tanong ko lang, bakit nung kasagsagan ng balitang ito, kaputukan ng balitang ito, at may mga ulat na naghahakot ng mga kahon-kahon na kung ano man po ang laman nito, at tukoy na po yung mga bahay nitong si Ko, bakit wala ni isa ang nag-apply ng search warrant? Hindi ba? Kasi po, nakapagtataka naman din, na kahit na ni isa sa mga isinasangkot dito na umano'y hinatiran ng bilyong pisong cash, wala ni isang search warrant ang iniharap o walang humingi ng search warrant sa hukuman. Baka sabihin nila, kasi Ted, hindi basta-basta yan. Kinakailangan mo ng testigo, kinakailangan tukuyin kung nasa saan talaga ang specific na lugar. Mahirap makakuha niyan. But did you try? Did you try? Kasi ano pang silbi ng intelligence fund natin kung di tayo makakakuha ng mga intelihensya na mga ulat tungkol dito? Kasi, ano pa dadatnan mo doon ngayon, di ba? May laman pa ba ang mga vault na yan? Kasi po kung inyo magugunita, bagamat, iba hong kasong ito, nung pong kasagsagan na nabisto itong anomalya tungkol po dito sa 1MDB, yung One Malaysia Development Berhad, na skandalo po sa Malaysia, di po ba? Opo, ito po'y umaabot sa $4.5 billion, na sinasabi na pong kinulimbat nito pong dating punong ministro ng Malaysia, si Najib Razak, pati ho ng kanyang mga pinagkatiwalaan dito, yung bahay mismo nila. Opo, yung pong kanyang asawa na inaakusahan dati ng money laundering at pagtanggap ng suhol, sinalakay at talaga namang mabilis na naka-recover ng halos $273 million worth ng alahas, pera at ang mga hilig ninyong mga Hermes at mamahaling mga luxury items. Mabilis ha? Mabilis. Opo, hindi na po sila naghintay ng mga 4 months, 5 months. Bago nagsalakay. Oo. So hindi pa nakapagtatago nung kanila pong sinasabing ninakaw. Oo, at nakuha mula sa mga panunuhol. So may nakuha, di ba? Ay, na-recover. Oo, na-recover yung mga bag, yung mga alahas, mga sapatos, sabi. Meron din daw na-recover ng mga shades pa nga, nasa damakmak, may sinasabi mga ganun. Yes. Well,
Nasa ambang bansa yan. Malaysia. Eh, Pero na- ano ha, oo, Malaysia. pero ang latest dito ha, Oo. kasi po nangyari ito 2018. Oo. Ang latest dito, napawalang sala Oo. si Madam doon sa kasong money laundering at tax evasion. Aba, napawalang sala? Nakapagpiyansa siya. Oo. Yung asawa niya nakakulong. Oo, hanggang pero siya sa ngayon. nakapagpiyansa. Oo. Ang kanyang kinakaharap na lamang ngayon na kaso ay itong ang panunuhol. Pero money Bribery. laundering po siya na absuelto. Hindi ko lang alam kung taga-Sandigan Bayan ba Huwes. Pero, kasi, Sige. kumpanyero, yan ay sa Malaysia. Okay. And we are in the Philippines. Ito lang po yung napag-uusapan natin ha mga kapatid ha. Oo. Opo, mawalang galang lang po. Oo. With all due Tayo lang po yung respect. nagtataka nga. Bakit po kasi, di ba? Bakit parang laging huli? Alam niyo ho yun, parang ang mga pelikulang Pilipino na laging nahuhuli. Oo. Kung kailan tapos na yung boxing, tsaka darating yung wang, 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 wang. Dati ng mga pulis, asan. So, yung sinasabi mo na sinalakay nila, may nakita sila mga, binuksan na ba? Kung ano laman? Anong Ito, alin? ito, ngayon lang. Oo. Yung mga pulis, nasabi may nakita daw mga vault. Ito, ngayon, dito sa atin. Binuksan na ba? Kung ano laman? Kung bubuksan yung may laman Baka ba? picture na lang ang laman nun. Alas 8:28, abangan po ang ating importanteng panayam.